Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon ay merong dalawang bahagi. Sa unang bahagi, narinig natin kung papaanong sinasabi ng ating Panginoon ang kanyang kahihinatnan na siya ay pahihirapan at papatayin, ngunit mabubuhay sa ikatlong araw. Sa ikalawang bahagi, narinig natin yung patungkol sa pagbabayad ng buwis sa templo. At merong dalawang reaksyon ang nakita natin dito. Yung reaksyon ng mga alagad nung sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay at yung reaksyon ni Pedro at ng ating Panginoon noong sila ay sinisingil ng buwis. Mga kapatid, tinanong ni Jesus si Pedro tungkol sa pagbabayad ng buwis dahil yung konteksto noon ay syempre nung panahon nila. Dahil nasa ilalim ng imperyo ng Roma, ang Israel ng mga panahon na yon, ang Roma ay naniningil ng buwis hindi sa mga Romano, kundi sa mga hindi Romano, sa mga Hudyo at sa mga iba pang non-Roman. Ngayon, ang ating Panginoon, alam nating lahat at alam niya na siya ay anak ng Diyos. At noong mga panahon na yon, yung mga lalaki na 20 years old pataas ay kailangang magbayad ng buwis sa templo. At kung anak ng Diyos ang ating Panginoon, syempre, hindi na siya magbabayad ng buwis dahil ama niya ang may-ari ng templo. Pero ano yung naging reaksyon ng ating Panginoon? Ang ginawa niya, nagbayad pa rin siya ng buwis. Ibig sabihin, nagpapailalim pa rin sa kapangyarihan ng pamahalaan, ng pamamahala ng tao ang ating Panginoon. Mga kapatid, laging merong kaugnayan ang ating relasyon sa Diyos at relasyon sa ating kapwa. Tayo ay nagpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Pero ang paanyaya din sa atin, tayo ay magpailalim sa kapangyarihan ng tao na pinamamahala tayo. Mga kapatid, sa unang bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin kung papaanong sinabi, lubhang nagdalamhati yung mga alagad ng ating Panginoon. Bakit? Dahil nalaman na naman nila, sinabi na naman ng ating Panginoon na siya ay papatayin, siya ay maghihirap. Nagdalamhati yung mga alagad, hindi lang dahil nalulungkot sila na mamamatay ang kanilang sinusundan, pero nagdadalamhati din sila dahil hindi na matutuloy ang kanilang pinapangarap. Noong mga panahon na yon, ang nasa isip nilang Mesiyas ay ang magliligtas sa kanila mula sa pananakop ng Imperyong Romano. At nakikita na nila yung future. Iniisip nila, maghahari si Jesus at kasama sila doon. Kaya lang kung mamamatay si Jesus, hindi matutuloy yun. Doon sila nalulungkot din. Hindi matutuloy yung pinapangarap nila. Hindi matutuloy yung pinaplano nila. At siguro, nakaka-relate tayo sa reaksyon na ito nung mga alagad. Pag meron tayong gusto na alam nating hindi na natin makukuha, pag meron tayong plano na alam nating hindi na matutuloy, nakakalungkot naman talaga. Nakakadalamhati naman talaga. Pero lagi nating tandaan na sa bawat plano at pangarap na hindi natutuloy, merong mas malaking plano at pangarap ang Diyos na siguradong matutuloy. Kaya nga lang, minsan, hindi pa natin nakikita yung purpose ng Diyos. Minsan, hindi pa natin nakikita ang plano ng Diyos. Katulad nung karanasan ng mga alagad, hindi nila alam na iba ang paghaharing itatatag ng ating Panginoon.
at hindi nila alam na muli namang mabubuhay ang ating Panginoon, kaya nalulungkot sila. Pero nung natupad na ang lahat ng bagay at naintindihan nila, napalitan ang kanilang pagdalamhati ng kasiyahan, napalitan ng kaligayahan. Kaya binibigyan din tayo ng pag-asa ng pagbasa na to, na sa bawat hindi natutuloy na plano, merong mas malaking plano ang Diyos. Sa bawat hindi natutuloy na pangarap natin, merong mas malaking plano ang Diyos para sa atin. Minsan, kailangan lang nating maghintay. Minsan, kailangan lang nating magpasensya. Pero sa paghihintay at pagpapasensya na yon, kailangang manatili ang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay nagpailalim din sa pamamahala ng ibang tao. Kahit alam niya na siya ang anak ng Diyos at hindi na niya kailangang magbayad ng buwis, anong sabi niya? Para wala silang masabi, sige Pedro, kumuha ka ng isda at may makukuha kang pera doon, yun yung ibayad mo sa kanila. Mga kapatid, kung tayo, ang isang Kristiyano ay sumusunod sa Diyos, pero ang isang mabuting Kristiyano ay mabuti ding mamamayan. At ang paalala sa atin, hindi lang Diyos ang dapat nating sundin, pero pati yung mga tao na pinapailalim tayo sa kanilang pamamahala. Dahil ang pamamahala ng isang tao, leader man yan ng pamahalaan o leader ng simbahan o leader ng ating katrabaho sa ating trabaho, lahat yan, ang pamamahala nila ay biyaya din ng Diyos. At laging may grasya sa pagsunod. Laging may grasya sa pagsunod. At sino yung ating halimbawa ng pagsunod? Ang unang sumunod ng totoong-totoo at ganap. At sino yung unang sumunod ng ganap? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay maghihirap at papatayin. Bakit? Dahil sumunod siya sa kalooban ng Ama. At nagbayad siya ng buwis. Bakit? Dahil sumunod siya sa kalooban ng mga namamahala ng templo. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, lagi nating alalahanin at lagi nating tandaan, may grasya sa pagsunod. May grasya sa pagsunod sa kapwa-tao natin, pero may grasya lalo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa bawat pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kahit may mga pangarap at plano na hindi natutupad, lagi nating tandaan, sa pagsunod natin sa Diyos, plano niya lagi ang matutupad. Plano niya lagi ang masusunod.